July 24, kahapon po ito, Central Park at Taal Street, Bangkal, Davao City. Yan ang yan ang itsura. Report ito ng DCMM. Oh. Ano kayo ngayon? Matina River. Ang dami ditong pinapaimbestiga. Karamihan dito, mga projects ng tatay ni Bongo. Matina River sa Davao City. Naka-code red na. Preemptive evacuation pinatupad. Yan o. Kahapon ito. Ito na yung pagbibigay po. 100% na po. From Batanes tulong. Inatasan natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office na tiyaking bawat lungsod at bayan magkaroon ng Patient Transport Vehicle o PTV sa pamamahagi ng 30. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kiraray, ako tabihan sa inyong amigo si Dante Maravillas. Yung topic natin, yung Davao, lumubog yung Davao. Yung Davao City mismo, lumubog po. So kitang-kita na yung flood control. Worse, yung mayor mga kababayan, sabi, nasa Spain si Baste. At may kumakalat, hindi ko yun confirm ha, may kumakalat na video. Ikwento ko lang, correct me if I'm wrong. May kumakalat, alam niyo may mga videos namin dyan, maraming AI. Just correct me if I'm wrong. May kalat na video na si Basti nasa Spain. Tapos, nagiinuman, nagpa-party-party in Spain. Sa bagay, okay naman sana mamasyal. Basta official yung kanyang yung leave. Di ba? Nag-leave siya. Tapos, tuman mamasyal. Entitled naman yan, yung mga public official. Na kung siguro pagod na sa kakapahinga. O, tingnan ninyo ang Davao ngayon. Central Park, July 24. Kahapon po ito. Central Park at Taal Street, Bangkal, Davao City. Yan ang yan ang itsura. Report ito ng DCMM. Oh. Yan, oh. Hanggang bubong. Oh. Paano nasa bubong na ang karamihan sa mga residente sa Central Park at Taal Street. Mga residente nasa bubong na Bangkal City dahil sa patuloy na pagtaas ng baha. Nagsagawa na ng force evacuation ng mga rescue team sa iba pang mga na-stranded sa kanilang mga bahay. O ngayon kayo magyabang mga DDS na pag Duterte maayos mag-implement ng project. Ngayon kayo magyabang. Sabi nito, Siguro Bato, you are liars, you payers. O, pati yung kwan ninyo, wrong grammar. Pati yung post ninyo yung grammar. Paano naging liar? Tingnan ninyo. Yan ang ebidensya. Yan ang Davao City. Central Park at Taal Street. Bangkal, Davao City. Yan o. Halos kalahati ng bahay, lubog. Bubong na sila. Ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? Davao City yan mismo. Matindi. Ilog na siya. Ilog na malaki. Guys, hindi ako... Buong subdivision mga kababayan. Buong Central Park at Taal Street, Bangkal, Davao City, lumubog sa baha. Lampas tao yung tubig baha. Kaya nasa bubong na. Malalaki yung bahay, mga kababayan. Ano sabi dito sa report ng GMA? Forced evacuation sila. Oh. Basahin ko ang report ng GMA. Yon, DCMM yon. Temporary evacuation sites sa Davao City. Temporary evacuation sites inilatag na ayon sa City Government of Davao sa gitna ng mga ulat ng pagbaha sa lungsod. So ang
ang nagtatrabaho, yung CDRRMO. Wala yung mayor. Wala man dito si Baste. Walang mention ni Baste kasi ang sabi si Baste nasa Spain, nasa Europe. Si Sara, ganun din. 5-country tour, 15 days. So ngayon, kaya pinapaya kayo mismo ng kalikasan sa kayabangan ninyo. Iniulat ng ilang netizen sa social media ang lampas tao. Kita ninyo. Nabaha sa lugar. Sa ilang lugar dahil ng pagpunta sa bubong ng mga residente. The city's emergency and disaster response teams led by the CDRRMO continue to conduct evacuation operations in flood-affected areas due to the overflow of the Talomo River. Kumusta yung project dito ng city government at ng distrito ng DPWH? Kaya nagagalit kayo na mag-imbestiga yung Congress. Kasi ang daming nakatago na kalansay, bones in the closet, sabi nga. Ang daming nakatagong kalansay. Kaya takot na takot kayo, galit na galit. Ang sinasabi ninyo, pinopolitika kayo. Anong pinopolitika? You have to remember, public official kayo, accountable kayo sa ating mga mamamayang Pilipino. In Davao City is not yours. Hindi ninyo pag-ari. Hindi pag-ari ng Duterte. Ang Davao, residente lang kayo at mayor dyan. Katiwala, siniwalaan ng mga tao. Hindi ninyo pag-ari yan. Pag-ari yan ng buong bansa ng mamamayang Pilipino. It so happened na may Duterte na ibinoto bilang katiwala. Pinagkatiwalaan ng mga mamamayan and paid by the people sa pamamagitan ng sweldo. So, you are accountable to the people. Just like any other public official, kaya kailangan nagre-report kayo. Yan ang problema sa atin. Ang tingin ng iba, mga kababayan, pag mayor ka, gobernador, presidente, ikaw na yung may-ari ng Pilipinas. Si Digong noon, pag ina-address yan yung armed forces, ang aking mga sundalo, paano naging sundalo mo yan? Ang aking mga pulis, hindi mo pulis yan. Pulis na Philippine National Police. Pulis ng Pilipinas, hindi pulis ng Duterte. Parang yung Senado. Kaya nililabel natin yung mga Duterte senators as Duterte senators. They are not actually kasi serving the interests of the Filipino people but of only one family. Yan ang rason kung bakit tinatawag natin si Robin Duterte Senator, si Cayetano Duterte Senator, si Jaime Duterte Senator, si Bongo Duterte Senator. In all the Duterte Senators. Because they are not serving the interests of the Filipino people na nagsisweldo sa kanila. Anyway, ibigay ko muna ito sa inyo. Although water levels have begun to subside in some affected areas, the public is urged to remain vigilant, monitor official advisories, and immediately report emergencies to 911. Dagdag nito. Yan ibig sabihin, hindi epektibo yung 51 billion. Kaya kailangan talaga imbestigahan. Pag inimbestiga sila, galit. Kasi ang projection nila na pag Duterte, hindi corrupt. Yan ang gusto nila na paniwalaan natin mga kababayan. Pag Duterte yan, hindi corrupt. Pag Marcos, corrupt. Pag Romualdez, corrupt. Pero sa lugar ni Martin Romualdez, walang ghost project. Wala ding baha na ganito sa distrito niya. Riverside. Kami tulog ka oras lang ulan diri. Ano ang sitwasyon karon no? Wala. Abante nyo sito po. Kanina, DCMN. Pero galing ito sa netizen po. Courtesy ng isang netizen. Taga doon sa Davao. Para lang alam ninyo. Kalooy, makahirak, nakakaawa sila. Nasa na yung 51 billion? Asan yung 51 billion? Nasaan? Nasaan ang pinagmamalaki ng mga flood control projects na sabi walang GOS, walang substandard at napakagaganda ang mga flood control projects sa Davao? O ito na ang Davao, Davao City mismo yan. Distrito mismo ni Pulong. Ha? Wala may problema.
Kawawa, mga residente. Tapos alangkaw yung ratings. Wala pa na. Baro pa na ganyan. Pakataas ng ratings ni Sara. At sabi pa dito sa report ng may ganito talaga. Yan o. On scale of 1 to 10, how would you rate BP Sara Duterte's performance in her 4th year in office? Sabi dito sa Inquirer. 4 years into her term, how do you view Vice President Sara Duterte's performance? Anong i-rate? Anong i-rate na performance ni Sara na 0? Paano ka magre-rate ng performance ni Sara na wala mang performance? Matina River, ang dami ditong pinapaimbestiga. Karamihan dito, mga projects ng tatay ni Bongo. Matina River sa Davao City, naka-code red na, preemptive evacuation pinatupad. Yan o, kahapon ito. Lumampas na sa code red ang alert level sa Matina River ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction in Management Office as of 9:40 PM kagabi. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ilog, iniutos na ng LGU ang pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga residenteng naninirahan malapit sa riverbanks. Naka-activate na rin ang citywide sirens para sa second alarm. Iyan na preemptive evacuation na yan. That is the term coined by our former Governor Joey Sarte Salceda and former Congressman na ngayon Secretary Legislative Liaison po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dati hindi binoto yung ating Pangulo ni Joey Salceda. So, kahit hindi siya binoto ni Joey, just like yung Executive Secretary niya, dilawan, si Ralph Recto, dilawan, hindi siya namomolitika. Si Vince Dizon, Duterte yan, BCDA, appointed ni Digong. Si Matibag, dating tao ni Digong, Director Matibag. But they are professionals, mga kababayan. At yung ating Pangulo, professional siya. Yan o, sabi na. Hindi pa humupa ang baha sa Davao. Nasa Spain pa ba si Baste at nagpaparty-party? Yan nakita ko dito. Kaninang post ito? Kay Mark Ian, 9 hours ago. Nasaan si Mayor Baste Duterte? Ingat mga Davaoenyo, pray. Yan ang post niya. Yan nakita ko dito eh. No? Ngayon, anong masasabi ninyo, mga DDS? Nasaan yung ating Pangulo? Siyempre, tuutosan ng ating Pangulo, ang unang respondent sa mga ganitong disaster po, LGU. So, yung LGU muna. Then afterwards, siyempre, pupunta doon si Rex Gatchalian, yung DSWD, and siyempre yung DPWH. Sigurado naman yan na outright yung ang support kasi. Ganon ang setup ng ating national government. Hindi man po kasi papansin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya ganyan. Hindi siya nagma-micromanage. But sa mga projects tulad ng flood control, natuto na kasi siya. In other infra projects, sees to it na tinitingnan niya. Personal. Kaya nag-iikot sa buong Pilipinas. Tinitingnan niya kung na-implement na maayos. Kasi nga po, nadala. Nagpagawa kasi siya, mga kababayan, ng 5,500 flood control projects. Bumaha sa Manila. Napahiya siya. Yun na yung suna ng ating Pangulo last time. Maya naman kayo. Pero yung ating Pangulo, mga kababayan, hindi siya distracted. Tingnan niyo yung ginagawa ng ating Pangulo. Marcos, to inaugurate Children's Medical Center. Puro lang pag-asikaso niya. Hands-on siya. Kasi nakuha na po siya. Nadala, mga kababayan, yung ating Pangulo. Kailangan na niya yung mga projects ko na ini-implement. Tingnan ko kung maayos yung pakagawa. Baka matulad sa flood control goes. President Marcos will lead the inauguration. Department of Health's Jose B. Lingad Children Medical Center at Clark Freeport. The 7-story in more than 100-bed capacity facility is one of the specialty hospitals within the 5.7 hectare na Clark multi-specialty medical center. Dito sa amin po, I think within 2 years, basta before na matatapos siguro, ang term ng ating Pangulo, matatapos din yung specialty hospital. Pinakang malaki at pinakang mataas na building dito sa amin, pagawa ng ating Pangulo, specialty hospital. Yun ang legacy hospital po. Yung mga pinagawa kasi ng kanyang nanay noon, yun ang pinagpapatuloy. Kaya nga ang tawag legacy hospital, specialty hospital. So, yung mga Bicolano, hindi na kailangang pumuntang Maynila. Kaya itong ating presidente, mga kababayan, kung sino yung endorse niya, yun ang isusupport natin. Kung endorse niya, Ayot si Will Dapapin, inatasan ng ating Pangulong
Tama. Ito na yung pagbibigay po. 100% na po. From Batanes to Hulo, inatasan natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office na tiyaking bawat lungsod at bayan magkaroon ng Patient Transport Vehicle o PTV. Sa pamamahagi ng 34 PTVs ngayong araw, na kumpleto na natin ang 100% provincial coverage sa lahat ng 82 lalawigan sa bansa. Libre itong magagamit ng mga pasyente at makakatulong upang mas mabilis na mayatid sila sa pagamutan, lalo na sa mga komunidad na malayo sa mga serbisyong pangkalusugan. San Fernando City, Pampanga, July 24. Kahapon po, kasama si Imelda Papin. Director siya, si Imelda Papin. Bicolano yan, dating kilala ko nito personal. Vice Gobernador ng Camarines Sur. Ayan o. Dinistribute ng ating Pangulo, 100% complete na mga kababayan. Buong Pilipinas. Lahat ng lungsod, lahat ng probinsya, lahat ng municipality. With First Lady Lisa Marcos. Kaya sana po, kumbinsin ng ating Pangulo, yung asawa na lang niya, si Lisa. Ang daming projects ni Lisa, mga kababayan. Si Lisa Marcos, hindi man po sumusweldo sa gobyerno, pero nagtatrabaho. Si Sara, nasa pagbakasyon. Yan ang mga gobernador po. Mga kababayan, mahal na mahal siya ng mga gobernador, buong Pilipinas. Wala ng partido po. Yan si Lisa Marcos. Pag-atid serbisyo ng ating Pangulo, naubos na lang kasi ang issue natin, puro controversy, puro anomalya. Sabi ng ating Pangulo, hindi sapat na maganda ang ani. Kailangan nating tiyakin na hindi ito masasayang. Kaya natin tinayo ang Pampanga Food Security Complex. Sa makabagong pasilidad na ito, mahigit 30,000 magsasaka sa Pampanga ang magkakaroon ng mas maayos na pagpapatuyo, pagiling at pag-imbak ng palay upang mapataas ang halaga ng kanilang ani at matiyak ang sapat na supply ng dekalidad na bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang ating Pangulo. Talagang hands-on siya. Tinitingnan niya kung yung pondo mga kababayan ng gobyerno nagagamit ng tama. Ini-inspeksyon niya bawat project na natatapos, mga kababayan. Ganyan ang ating Pangulo na sabi nila bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Tapos si Lisa Marcos, butod, 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 sabi ni Harry Roque. Tingnan naman ninyo. Rice milling process flow. Yan ang ginagawa ng ating Pangulo na sabi nila bangag. Kaya mahal na mahal siya ng mga Pilipino. O bakit nagpakabahag yata ito? Nakabahag. Nakabahag lang Mga katutubo siguro to. Nakabahag. Kaya mahal na mahal siya ng ating mga kababayan. Kaya galit na galit yung mga DDS kasi hindi nila mapantayan ang ginagawa rice processing system. Ang ginagawang serbisyo ng ating Pangulo na insulto ang mga Duterte. Kasi ang gusto nilang sabihin, gusto nilang paniwalaan natin yung kasinungalingan nila na ang Duterte, si Digong, pinakang magaling daw. Pinakang magaling, magpagaling muna kayo ng utak ninyo. Di ba? Pagaling kayo ng utak ninyo, baka may saltik na. Pakinggan natin yung mga sinasabi na ating Pangulong Bongbong para lalong... Yan, ang ating Pangulo. Laki po ng tulong dito, especially sa Cordillera kasi, yung mountain areas kami. Ang lalayo ng mga difference from provincial hospital, from district hospital, and sa mga rural health. So, yung siya. Maraming isla dito sa Pilipinas. Paano pagka yung pasyente ililipat, bubuhatin pa, dadalhin sa barko, Correct. Kaya sa wakas, nakumpleto rin natin ang pagbigay nitong patient transport vehicles at lahat na ng ating mga LGU ay meron na tayong masasabi na magagamit nila para sa kanilang mga pasyente. Palakpakan. Sa Batanes na hindi po kami iniiwanan From Batanes to Hulo. Parang Itbulaga. Andun po ang tulong na Kompleto na, 100%. Yan ang bagong Pilipinas.
Kumusta yung Davao? Binabaha. Kumusta yung 51 billion? Itanong ninyo kay Putlong. Tanong ninyo kung nasaan si Baste. Itanong din ninyo kung anong ginagawa ni Sara. Itanong ninyo. Hindi yung puro pananga, mga kababayan. Napakalaking tulong po nito. Ito naman yung Sarili namin puhunan. Hindi na kagaya dati, nauutang pa kami sa labas para Palay magpagtanim processing. lamang ng palay at iba't ibang klaseng gulay. Ito po rice mill na to, malaking tulong po sa amin bilang farmers. Rice mill. Dati po kasi, binibenta namin yung palay namin sa mga traders lang. Kung dito sa area na to, at least makakatulong sa amin. Malaking punto to sa aming mga magsasaka. Kasi po, maiinganyo po sila na magtanim lalo at mapapaganda po ang aming produkon. Dahil po Correct. sa pag-akad po ng kita nila, dahil tumataas po ang presyo po ng palay. Correct. Kita nitong food security complex na ang bibili isang kapitolyo. O, di ba? Ang mga palay nila. Kumusta naman yung project ni Sara, tree planting? Mabibili yung anin. Proud na proud kayo. Tayo masisigurado na Tapos mataas yung performance rating nang hindi nagtatrabaho. Maiya naman kayo sa panloloko ninyo. O ito yung dapat 1,000% ang performance. Maiya kayo sa panloloko ninyo, mga survey firm. Hindi kami mga mangmang para maniwala sa mga panloloko ninyo. Tama si Matibag, manipulated. Saan ka nakakitang walang performance? May performance ratings. Ano kami? Idiot para maniwala sa mga pinagsasabi ninyo. Ngayon, mga kababayan, abangan ang susunod na kabanata. Yan ang sabi ng ating Pangulo nang tanungin siya ng magiging laman ng kanyang suna sa Monday. Mr. President, how is your preparation for Monday coming along? What can the public expect of your address on Monday? Well, I will always regard the SONA as a report of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces, but nonetheless our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. So congratulations. Writing the script, sir? I'm sorry? Are you done writing the script? I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Abangan ang susunod. Ayun. May earth-shaking daw, sabi ni Jose Castro. Earth-shaking na sasabihin yung ating Pangulo. Kaya abangan po natin. Ano kaya? Baka yung mga susunod na makukulong. That could be earth-shaking, mga kababayan, sa parte ng mga DDS. Talaga parang bubuka na yung lupa at mahuhulog na yung langit. Tataklob sa kanila yung langit. Susuklob sa kanila. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.